Sining matinon mga kapuso, kaupod naton karon live si Commodore Elo Ibanez, ang Commander sa Coast Guard District Western Visayas. Kag yari subong mga kaupod na sa sining matinon ang kaupod naton si Commodore Ibanez. Sir, good morning, kag welcome sa Rangada. Magandang arangkadang umaga sa lahat. Good Yes, morning, sir. sir. Sir, good morning, sir. Medyo malain nga balita man ang aton sining ginapangatubang, baten salamat. Kag wala sang kabuhi nga nadula sa sining disgrasya nga nagluntad kahapon sa kalalawran iya sa bahin sang Banwa Sangahoy. Well, sa sining matinon, sir, kamusta ang sitwasyon sa aton sining mga pasahero? Well, sa ngayon, lahat ng pasahero sa crew members ng lumubog na MV Asia Malaysia ay safe na. Nadala na sila din sa Iloilo. And some of them dinala sa ospital dahil nagko-complain ng shortness of breathing. But almost all naka-uwi na sa kanilang mga tahanan. Sir Ibanez, ang pamangkot gid sir sang tanan nga halingkapon actually wa ipagini masabat. Ano ang rason nga man nagtakilid, nagtakingking kag eventually naglugdang ining MV Asia Malaysia? Well, mag-create tayo ng Special Board of Marine Inquiry na siyang mag-investigate ng incident. No? At doon natin siguro makikita kung ano yung dahilan talaga ng pagtagilid at paglubog ng MV Asia Malaysia. No? Ang initial na information na nag-gather natin from the crew and from many passengers na ang barko ay hinampas ng malakas na hangin at malaking alon, tumagilid at nag-shift yung cargos niya, no? Medyo nag-slide papunta sa kanan, no? Sa starboard side. At ito ay hindi na nakabawi, hindi na nakabalik at unti-unting napasukan ng tubig and ultimately lumubog. Okay. Sir, damo reklamo ang mga survivors naton nga wala gid kuno sa impormasyon halin sa kapitan nga amo na to galing matabo. Kag wala man kuno sa may nag-facilitate sa pagpapanaog sa barko sa aton sining mga pasahero. Ano ang reaksyon ni Dre? Again, ito yung titingnan ng ating Special Board of Marine Inquiry. Ang purpose ng investigation is first to determine the cause of the incident. No? We will investigate the circumstances surrounding the incident. Second, we will determine the liability of the ship owner, of the master, the other officers and the crew members, kung ano yung naging actions nila during that incident. And of course, ang purpose ng investigation is also to recommend courses of action to prevent the occurrence of similar incidents in the future. Pero sir, in cases like that, ano ba dapat ang ginahimo sang crew or sang kapitan sang barko? Halimbawa, nagka-problema sa barko, ibutan tabi nagtakilid, ano dapat siyang ginaobra? Well, may mga procedures, no? When it comes to shipboard emergency evolutions, may procedures yan. Say for example, kailangan may announcement, mayroong crowd management, crowd control. So, mayroon tayong sinusunod na mga procedures. At yun ang titingnan ng Special Board of Marine Inquiry. Okay. Okay. So, kamusta, sir, ang sitwasyon naman dito sa lugar kung sa diin nalunod ining barko? Kag ginakabalakan naton, base bala may oil spill nga magaluntad? Well, kahapon, nag-aerial survey na yung Coast Guard helicopter natin. No? At wala tayong nakitang oil slick. And today, after this interview, lilipad naman tayo at magkakandak ng another aerial survey. Yes. Survey. Pero sir, may possibility sir nga magka-oil spill. Yung MV Asia Malaysia ay may fuel cargo na about 21,000 liters, no? Ito yung mga panggatong nila, no? Para sa mga machineries nila. Ito yung nakalagay sa tangke, no? And properly sealed naman ito. No? But just the same, we cannot discount the possibility na mag-rupture tong mga tangke o yung mga pipings. So, we'll be conducting also underwater inspection to be done by our Coast Guard divers and to be assisted by our Coast Guard auxiliary personnel. Sir, ang oil ni sir nga ara sa MV Asia Malaysia, medyo safe ni siya. Like ang matandaan naton, sir, ang Solar 1 to bala? Pareho ni sila sir langis or hindi?
ito ay fuel cargo. This is not totally Bunker. bunker fuel. Pero may bunker component. mayroong bunker component, yes. Okay. Okay. Lastly na lang sir, ang imong mensahe sa aton nga mga kapusong Ilonggo, to be more particular sa mga taga-Banwa sa Ahoy nga nagakabalaka sa sining hitabo. Well, we assure the people of Iloilo, especially sa northern part, sa area sa Ahoy, that your Coast Guard will do its very best, no, to prevent, contain, and mitigate the oil spill kung sasakali mang magkaroon. Sige, marami pong salamat, Commodore Atelio Ibanez, ang commander ng Coast Guard District Western Visayas. Thank you, good sir.